Praise God. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa ating Diyos na buhay. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Napakasarap magpuri sa ating pong Diyos na buhay at dakila. Glory to God. Hallelujah. At ngayon po, tayo po ay first week po ng buwan po ng June. Glory to God. So, tayo po ay lumalakad na po sa ika-6 na buwan. So, half of the year na po tayo. At ang aking pong dalangin, yung pong lahat ng may mga prayer request, yung lahat po na naghihintay ng mga pagkapala, ito po ay maranasan na. Amen! Praise God! Hallelujah! So, ang ating pong newcomer, akin po lamang tatawagin. Lahat po kayo welcome. Si JP Superio, glory to God. Ito po ay dala po ni Sister Virgie Karunungan. Glory to God. Hallelujah. Si Joseph Ralph Amimpot, care of Hana Capino. Praise God. Nasaan po ito? Nasaan? Hallelujah. Nasaan po si Rodel? Si Ralph, Joseph Ralph. Hindi ko makita. Ay, praise God. Welcome po kayo. Si Rodel Tamula, care of Noel Plaza. Praise God. Amen. Napakasarap pagka po tayo po ay meron pong mga bago na kung saan ay ating pong mga bagong kapatiran. At salamat po sa mga kapatiran na patuloy na nagdadala ng mga kaluluwa. At yan po ay isa pong kagalakan sa ating pong Panginoon sapagkat napapatunayan po na talagang totoo na tayo po'y naandun sa marubdob na pagnanasa na maraming maligtas. Amen? So welcome po kayo at damahin po natin yung presensya ng ating pong Panginoon. At ngayon po tayo po ay tumayo, humanap po tayo ng 6 na kapatiran na ating pong kakamayan, kakamustahin. At yung pong bago, ating pong lapitan, ating pong i-welcome, ating pong kamayan po siya. Glory, ating pong iparamdam ang ating pong pagmamahal. Tumayo po kayo. Glory to God. Minsan nyo pong alisan ang inyong pong upuan. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Napakabuti po ng ating pong Diyos. Yan po ang nais ng ating Panginoon. Tayo po ay kakamay, iparamdam natin yung kanyang pag-ibig, kanya pong kagalakan. Hallelujah, Lord God. Amen, amen. Diba napakasarap pagmasdan kapag ang magkakapatiran ay nagyayakapan, nagkakamayan. Hallelujah. Yung pong mga kabataan po natin, atin pong lapitan, mga kabataan, lapitan po natin yung ating pong mga bagong kabataan. Praise God, hallelujah. Oh, glory, 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 hallelujah, Lord God. Oh, rabashiki yaradabasyande. Oh, radadababababasyanda raraki yararababasyande. Oh, purihin ka po, Panginoon. Dakila ka po, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Amen, amen. Yes, yes, hallelujah. Oh, purihin ka po, Panginoon. Yes, oh Jesus. Ayan, napakasarap po. Nagkakamustahan, nagkukwentuhan pa. Praise God. Sige po, ang lahat po ay makakaupo na po. Glory to God. Di ba napakasarap ang pakiramdam kapag tayo po may nakakamayan? Meron po tayo nakakamusta. At lalo po kung meron po tayo nakita na matagal natin na kasama, na ngayon lang natin muli nakita. Glory to God. Hallelujah. So, ganyan kabuti po ang ating pong Diyos. Amen. Mainit na pagmamahal. Glory to God. Hallelujah. So, napakabuti po ng ating pong Panginoon. At muli ako po'y nagpapasalamat sa lahat po ng bumati po sa akin. Amen. Sabi ko nga, napakarami kong kaibigan. Glory to God. Amen. Sabi ko nga, baka yung bumati sa akin, nasa mahigit 400. Hallelujah. Napakasarap po yung pakiramdam na maraming bumabate, nagmamahal, at ito po ay isa pong kagalakan ng inyong abang lingkod. Kaya sabi ko, Lord, salamat po. At sabi ko nga po na lahat po halos ata ng mga lahat nire-reply ako. Sabi sa akin ng mga anak ko, Nanay, isahin nyo na lamang yung reply. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Yung po kagalakan ko, nandun po yung po mga, ang tagal ko na pong hindi po nakikita, nakakausap.
Pero sa pamamagitan po nung pong post sa akin pong birthday, at ako po ay tuwan-tuwa kapag nakita ko po yung picture na ang saya-saya ng aking mga kapatira, ng aking mga bisita. Glory to God. Salamat po at ito po ay isa pong napakalaking pagpapala sa aking pong buhay. At ako po ay talagang sabi ko nga po, Lord, napakabuti mo. Sapagkat totoo nga po, dito po makikita yung tunay na kaligayahan. Yung maraming nagmamahal, maraming bumabati. Amen. Maraming nagpaparamdam, glory to God, ng kanilang pong pagmamahal. Kaya sabi ko nga ay talagang napakasarap maglingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya po tayo po, hinahamon ko po kayo, maglingkod po kayo sa ating pong Panginoon. Amen. Kakaiba po yung kaligayahan nyo po na mararanasan. Lalo kapag nakikita nyo, yung pong inyong pong mga na we-win ay nagagamit na ng Panginoon. Lalo po kayo magagala kapag nakita nyo na yumayaman. Amen. Ang mga anak ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Talaga pong totoo na dapat po nating maranasan ang fullness of God. Amen. Dahil yan pong topic po ni Bishop no kabila pong linggo. Amen. Na kinakailangan sa bawat minuto, bawat araw ng ating pong buhay, lagi po nating nararanasan ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan, ang kadakilaan ng ating pong Panginoon. Walang bagay na mahirap. Amen. Sapagkat totoo ang ating Diyos na nakilala, ang ating Diyos na tinanggap sa ating buhay ay isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na buhay, isang Diyos na nagpapala, isang Diyos na nagbabago ng buhay. Amen po, praise God. At napakabuti po ng ating pong Panginoon at medyo po nagkaroon po tayo ng changes sa ating pong program. Amen. So, salamat po sa Panginoon. Talagang totoo po, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ay ibinubuhos sa ating pong kalagitnaan. Kaya salamat sa ating pong Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo para po sa scriptural reading. Praise God. Hallelujah. Sige po, ating pong buksan sa aklat po ng Marcos. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Marcos 16. Chapter 16, verse 15 to 18. Glory to God. Hallelujah. So makikita po natin dito na talagang nakikita po natin yung bunga. Praise God. Na talagang totoo, na napakahalaga po na kapag ang salita po ng ating pong Panginoon ay naipangangaral. Hallelujah, Lord God. Ayan. Marcos chapter 16, verse 15. Sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang sino mang hindi sumampalataya ay hahatulan. Praise God. Sa mga sumasampalataya ay susunod ang mga tandang ito. Palalabasin nila ang mga demonyo sa aking pangalan. Baka pagsasalita sila ng mga bagong wika. Glory to God. Makadampot man sila ng mga ahas. Kapag iminom sila ng mga anumang bagay na kamamatay, hindi sila mapipinsala niyon sa anumang paraan. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may karamdaman at bubuti sila. Amen. Sige po, tayo po ay pumikit at tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako sa aking pong pananalangin. Hallelujah, Lord God. O, napakabuti niyo po, Panginoon. Lord God, salamat sa iyo pong mga anak na naririto. Sapagkat ito po isang pagkapala po sa bawat isa po sa amin na kami pong lahat ay natakpuan mo po sa gantong gawain. Lord, ito po'y nagpapatunay na kung gaano mo kami kamahal. Ito po'y nagpapatunay, Panginoon, kung paano mo po kami iniingatan. Kung paano kami nagtatagumpay sa bawat labanan, Panginoon. Lord, salamat, wala kami sa hospital. Wala kami sa kalsada, naglalako, Panginoon. Wala kami, Panginoon, sa lugar na kung sa'y punong-puno ng kaguluhan. Wala kami sa lugar na kung sa'y mga napipinsala. Lord, dinala mo kami sa lugar nito upang maranasan po namin ang iyong pag-ibig. Upang maranasan po namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Upang maranasan po namin ang iyong pong pagmamahal, dakilang Ama. Sapagkat sa pagsama-sama ng iyong pong mga anak, dakilang Ama. Lord, ikaw po'y nasa aming kalagitnaan.
Sapagkat ito po yung salita mo sa aklat po ng Matthew 18 na kung saan naroroon ang 2 o 3 na nagkakaisa sa iyong pangalan na ikaw ang itinataas. Ikaw po yung nasa aming kalagitnaan. Kaya Lord, alam mo ang laman ng puso ng bawat isa. Alam mo po ang mga pinagdadaanan. Alam mo po, Panginoon, Lord God, ang kalapong mga nararamdaman, Panginoon. Kaya Lord, bilang ikaw po ang aming tatay, bilang ikaw po, Panginoon, Lord God, ang aming Ama sa langit, ibinuhos mo sa amin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu upang maramdaman po namin na totoo nga ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ay nasa aming puso, na ito po'y nagko-comfort, nagtuturo, nagpapaalala ng mga pangako mo. Kaya Lord, salamat. Sila po'y naririto sapagkat tinanggap po nila ang pangako mo na kung sino man ang magiging masunurin, Panginoon, Lord God, aanihin po nila ang pinaka-the best na pagkapala para po sa kanila. Sapagkat bilang sila po yung anak mo, sila po yung naging masunurin sa iyo, Panginoon. Maaaring meron po silang mga labanan. Maaaring marami po silang mga pinagdadaanan, iba't ibang uri na mga problema sa buhay. Maaaring may karamdaman, maaaring naandoon sa kawalaan ng pananalapi, maaaring naandoon sa kalungkutan, mga problema na hindi inaasahan. Pero salamat, dinala mo po ang kalapong panyapak sa lugar na ito dahil meron kang mensahe na ipagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Kaya Lord, maraming po salamat. Gamitin mo lamang, O Diyos, ang iyo pong abang lingkod upang ikaw ang maitaas, upang ikaw maparangalaan. Ibaba mo po ako sa pinakamababa, Panginoon, upang tanging ikaw po lamang ang maluwalhati sa amin pong kalagitnaan. Kaya banal na Espiritu, kayo po ang aming kasama. Ang kapangyarihan mo po'y dadaloy. Sapagkat kung wala ang iyo pong kapangyarihan, wala po kaming magagawa, Panginoon. Kaya salamat po, salamat, Panginoon, at maging ang mga nanonood, Panginoon, ng live ngayon, dakilang Ama. At sa mga maaaring hindi po makapanood ngayon, pero sino man ang makakapanood, Panginoon, ng live na ito, ngayon pa lamang akin na po silang itinatalaga sa iyo, na bagamat hindi po namin sila kasama, pero mararanasan po naman nila ang kapangyarihan mo, dakilang Ama. Sapagkat ikaw ang God of everywhere, Panginoon, na kung saan naroroon ang salita mo at naririnig, ikaw ay naroroon, dakilang Ama. Kaya salamat po, kasihan mo po ang araw na ito. Sa iyo pong papuri, parangal, pagdakil at pagluwalhati, tanging sa iyo po lamang namin ibinabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Sige po, makakaupo na po kayo. Palakpak po ng malakas na malakas. Hallelujah! Praise God! Amen, amen. Hallelujah, Lord God. So, ang pamagat po ay, ano-ano ang kahalagahan na maipangaral ang magandang balita ng kaligtasan. Amen. So, napakahaba po ng aking pong title. Sabi nga, what are the important to preach the gospel of salvation? Amen. So, makikita po natin na ano nga ba ang kahalagahan? Ano ba yung tinutukol dito na kung saan yung magandang balita? Glory to God. So, ayon po kay Google, glory to God. Hallelujah. Ito po ay akin pong ni-research kung ano pa ba yung ibig sabihin po ng gospel. Bagamat meron po tayo dito na babasahin tungkol po sa magandang balita. Pero ang sabi po rito, glory to God, the word gospel. Yan. Ang sabi po rito, the word gospel comes from the Old English word God spell, which means God's story. Napakaganda po niyan. Amen. So makikita po natin dito na napakahalaga pala po nito. Sige po, go. Amen. Yan. The English translators of the King James Bible verse use the word gospel as the translations of two Greek words found in the New Testament. Euangelion. Euangelion means good news. Amen. So, ibig sabihin po, ito po yung magandang balita. At ang sabi, euangeliosomai, which means to proclaim the good news. So, ibig sabihin, dito po ipinakikita, yung pong tinutukoy po dito na good news, ito po yung sinasabi po rito,
ayon po ito sa New Testament, na makita po natin dito na ipinalaganap, ipinamalita ang magandang balita. Amen. Kaya tayo pong lahat ay naririto, tayo po ay bunga ng magandang balita ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo pong lahat na naririto, tayo po yung dinala ng ating pong Panginoon para po tayo ay maligtas. Para po maranasan po natin yung kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya makikita po natin ito, yung po ikinukwento po rito, ito po raw ay kung saan na tumutukoy sa istorya ng ating pong Panginoon. Yung istorya na ginawa ng ating pong Panginoon nung siya po ay nasa ibabaw po ng lupa. Na ibig sabihin, kinakailangan yung magandang balita, yung good news na ito po ay maiproclaim. Amen. Ito po ay maipahayag. Hindi po lamang basta natin nabasa, hindi po lamang basta narinig, kundi kinakailangan tayo mismo na naririto, ihayag natin ang magandang balita ng ating Panginoong Hesukristo. Magandang balita ng kaligtasan. Magandang balita na tungkol sa ginawa ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya kung ating pong makikita, dito po sa ating pong binasa, na makikita po natin ano po yung purpose. Ano po yung kahalagahan. Ano ba yung napakahalaga dito? Bakit kinakailangan ang magandang balita? Ito ay maiproclaim. Ito po ay maipahayag. Ito po ay maiparinig sa mga tao na kung saan ay nangangailangan ng magandang balita. Kasi kung ating pong titingnan, dahil totoo po na meron pong nais na i-point out dito, yung mensahe po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sapagkat totoo nga po na ang kailangan po natin ay ang kaligtasan. Kaya once na nahayag po yung salita ng ating pong Panginoon, ito po ay tatarak sa puso ng bawat tao. At tayo pong lahat ay naging produkto ng magandang balita ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat na nakakilala sa ating pong Panginoon, kaya tayo po ay naririto dahil tayo mismo nakaranas ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Maaaring dito yung nakaranas ng pagbabago ng buhay, nakaranas ng himala, nakaranas ng kapangyarihan na magdadala para ang isang tao ay mabago ang kanilang pong buhay. Kaya kung ito po'y ating pong naranasan, ang Diyos ay nag-i-encourage sa bawat isa sa atin. I-proclaim natin ang magandang balita ng ating pong Panginoon. Sapagkat ito po yung iniwanan sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya yung sinabi po sa aklat po ng Mark 16, verse 15, ano po ang sinasabi po rito ng ating pong Panginoon? Humayo tayo. Ipangaral natin ang magandang balita. Sapagkat ang sino man sasampalataya sa magandang balita na ating inihahayag, sila ay maliligtas. Pero kung hindi po nila tatanggapin ang magandang balita ng kaligtasan, sila ay mapapahamak. Pero ito po yung ating nais na ating pong magawa. Sapagkat totoo lahat ng naririto, meron po tayong tungkulin sa ating pong Panginoon. Meron po tayong dapat gampanan. Maaari yung magandang balita na naririnig nyo, maaari ito po lagi nyo na pong naririnig. Glory to God. Pero ano kaya? Ito kaya atin na pong naisagawa? Ito kaya ay atin na pong naiisa sa buhay? Ito kaya ay atin po na kung saan ay nararamdaman yung utos ng ating pong Panginoon? Sapagkat totoo yung pong ipinauunawa dito. Ipangaral natin ang magandang balita ng kaligtasan. Sapagkat ang sino man sasampalataya ay maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, gawain natin ito. Season or out of season. Ano man nararanasan mo, namumroblema ka, huwag mo tingnan ang problema mo. Sumunod ka sa ating Panginoon. Kaya napakaganda nga yung awitin. Always look unto Jesus. Ano man ang yung nararanasan, tingnan mo lagi ang ating Panginoon. At mararanasan mo ang kanya pong kapangyarihan. Kaya dito po ipinauunawa po dito, na totoo ito po ang kung saan ay magdadala sa tao para maranasan ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Sapagkat ayon po dito sa Marcos
Nakikita po natin dito at atin pong nabasa na ang lahat ng sasampalataya ay magkakaroon ng mga kalakip na tanda. Amen? Makapagpapalaya sila ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Amen? Makararanas po sila na sila makainuman ng mga nakamamatay o nakalalaso na pagkain, hindi sila maaano. Makagat man sila ng mga makakamandag, makagat man sila ng aso, makagat man ng pusa, makagat man ng ahas, hindi rin sila maaano. So ito yung nais ng ating pong Panginoon na maranasan ng bawat isa po sa atin. Sino po makararanas? Yung lahat ng sasampalataya. Kaya kung tayo po'y naniniwala sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon, mararanasan mo ang kagalingan, mararanasan mo ang kapangyarihan. At ang sabi pa rito ng ating pong Panginoon, lagi po nating aalalahanin, ang nagsasalita dito walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ang nagsasalita dito yung ating Panginoong Yesus nung siya ay muling nabuhay. Kaya nga po nangaral dito ang ating pong Panginoon na ando nagagalit siya. Doon sa verse 14 ng Mark 16, na ando na nagagalit ang ating Panginoon na sinabi niya, ako'y nagagalit siya sapagkat hindi kayo manampalataya. May nagsabi na sa inyo na ako'y muling nabuhay. Bakit hindi pa kayo makapanampalataya? Kaya inutosan ng ating pong Panginoon. Kaya ngayon, humayo kayo. Ipangaral nyo ang magandang balita. Ang lahat ng sasampalataya ay maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay mapapahamak. At ang lahat ng sasampalataya ay magkakaroon ng kalakip na tanda. Sino dito nakaranas na mga kapangyarihan ng ating Panginoon? Nakagat ka ng aso, sa pangalan ni Jesus, gumaling ka. Nakakain ka ng panis, sa pangalan ni Jesus, hindi ka nagsukay tae. Sumakit ang tiyan mo nung patungan ng iyong kamay, gumaling. Amen. Nakaranas ka na kung saan ikay nakararamdam na ikay nilalagnat, inuubo, nakararanas ka ng kirot sa iyong katawan, nanalangin ka. Amen. Sapagkat we have the power. Amen. Nasa atin na ang kapangyarihan. Yung sinabi niya sa akin po ng Matthew 28 verse 18, lahat ng kapangyarihan, lahat ng kapamahalan, sa langit at sa lupa ay ipinagkaloob na sa akin. Kaya yung sino man sasampalataya sa akin, mararanasan nyo ang kapangyarihan. Amen. Mararanasan ng lahat ng sasampalataya. Kung ano ang nagagawa ng ating Panginoon, yun din ay ating pong mararanasan. Dahil bago siya na kung saan ay umakyat sa kalangitan, ito'y kanyang ipinangaral sapagkat mismo siya, bago siya namatay, bago siya nabuhay na maguli, ang lahat ng ito ay naranasan. Ang lahat ng ito ay nangyari sa kanya pong buhay. Nakapagpalaya siya ng masamang espiritu, ang daming gumaling sa kanyang pangalan, ang mga naaalipin ng mga demonyo nakalalaya. Kaya ito ipinangangaral ng ating Panginoon upang kung kayo sasampalataya sa ating Panginoon, lahat ng kanyang ginawa, ito'y ating mararanasan. Di ba napakasarap kapag sumasakit ang tiyan mo? Kaysa ikaw kung ano-ano agad ang isipin mo, ipatong mo na ang kamay mo sa tiyan mo at palayasin mo yung masamang espiritu ng sakit ng tiyan. Kung ikaw ay nagtatae, kung ikaw ay masama ang iyong pakiramdam, ipatong mo lang ang iyong kamay, sabihin mo lang sa pangalan ni Jesus, anuman yung mga masamang espiritu na nakapasok sa aking tiyan, na nagiging sanhi ng aking pagkatae, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen! Mararanasan mo ang kagalingan. Glory to God. Kaya minsan kapag sa akin po ay may nagpapapray, humihingi po ng panalangin. Ang akin lagi hinihiling sa Panginoon, let your wisdom flow. Lagi ko po yan sinasabi. Lagi ko po yan na kung saan ay ginagawa sa kanila, saka ko po dapat padadalahan ng mga salita ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon, ito yung may kapangyarihan. Bawat salita ng ating pong Panginoon, ito'y kinasihan ng banal na Espiritu upang maggamit, amen, sa ikatututo ng lahat ng tao. Kaya basta tayo pinakarinig ng magandang balita ng ating pong Panginoon, ingatan mo na ito sa iyong puso. Alagaan mo na ito.
Sapagkat darating ang isang araw, kung ano yung salita ng Diyos na narinig mo, darating ang isang araw kapag ikay namumroblema, ito na yung papaalala sa iyo ng ating pong Panginoon. Amen? Kung ikaw man sa ating pong, sa oras na ito, may nararamdaman ka, nakakaiba. Ngayon pa lamang ipag-pray mo na. Huwag mo na sabihin, pag uwi ko na lamang sa ako pag-pray. Ngayon pa lamang ibig sabihin, kung ikaw ay may nararamdaman ng iba, ibig sabihin ngayon pa lamang, nangungusap na sa iyo ang Panginoon upang iparana sa iyo ang kapangyarihan ng ating Diyos. Minsan may mga pagkakataon, nandito ka sa gawain ng ating Panginoon. Ang dami-dami nagsasalambayan sa iyong isip. Naiisip mo, bukas due date na. Naiisip mo, ano kaya yung aming ulam mamaya? Minsan naiisip mo, bakit kaya wala pa yung aking anak? Bakit kaya yung aking asawa? Wala pa hanggang ngayon, hindi pa nagpapadala. Minsan ginugulo ang ating isip. Pero sa oras na ito, i-rebuke mo yan. That is the works of the devil. Dahil ang diablo, sa anumang kaparaan, dadayain ka. Minsan nasa oras ka ng gawain, antok na antok ka. Minsan iisipin mo, hindi naman ako puwet kagabi, kaya ako antok na antok. Para ata nakakatamad makinig kay pastora. Praise God. Yan po yung mga pandaraya. Ngayon din, i-rebuke mo yan. In Jesus' name, lumayas ka sa akin. Amen. Sapagkat totoo po, nasa tabing nyo ang diablo. Amen. Marami dyan nagbubulong-bulong. Ayan, umattend ka pa, dapat nagtinda ka ngayon, kumita ka pa ng malaki. Dapat nagbukas ka ng tindahan, marami kang benta. Yes, pandaraya yan. Pero you have the power, rebuke it in Jesus' name. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya tayo naririto para tayo po ay makatanggap ng pagpapala. Kaya po tayo narito para mabago po yung ating pong way of living. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit tayo ay naririto. Upang tayo pong lahat ay makaranas ng kakaiba na kilos ng ating pong Panginoon. Napakaganda po yung itinuturo po dito ng ating pong Panginoon. At lagi po nating aalalahanin, yung salita ng ating pong Panginoon, ito po yung pong kanya pong testamento. Kapag sinabing testamento, ito po yung kasulatan sa atin. Ito po yung iniwanan sa ating pagpapala. O ikaw, ikaw Virginia, panghawakan mo tong aking pangako sa iyo. Ito yung kasulatan na iiwan ko sa iyo. Kailanman hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Amen? Diba? Ang sarap pakiramdam. Kung wala ka kung wala ka mga yung pera, Lord, sabi mo, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang aking kailangan. Ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa akin ng lahat ng aking pangangailangan sapagkat ito'y pangako mo sa lahat ng sasampalataya sa akin, makararanas ng mga himala. Amen. Makararanas ng hiwaga ng ating pong Panginoon. Kaya yan po ang lagi po nating aalalahanin. Tayo pong lahat ay mahal na mahal ng ating tatay sa langit. Amen. Ang ating tatay ay makapangyarihan, may kontrol ng lahat ng bagay, kaya't walang bagay na mahirap sa Kanya. Kaya kung aalalahanin po natin yung salita po ng ating pong Panginoon, kapatid, makikita mo, pag alis sa lugar nito. Maaari ikaw na ikay pumunta rito, mabigat ang dibdib mo. Maaari marami kang iniisip. Pero pag alis mo sa lugar na ito, mararanasan mo ang kalayaan. Mararanasan mo ang kakaiba na kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Because Jesus is alive. Amen. Praise God. Sapagkat nung po siya nagsasalita sa kanyang mga alagad, siya po'y nabuhay na mag-uli. So, ibig sabihin, kapag meron po na kung saan ay isang tao na ginamit sa iyo na nakaranas ng kapangyarihan, natural, 100% magmamanifest sa iyo ang kapangyarihan. Hindi ito basta tao. Siya naging tao, pero siya po ay Diyos na makapangyarihan. Sapagat walang namatay at muling nabuhay. Only Jesus. Amen. Jesus is alive. Amen. Buhay ang ating pong Panginoon. Siya po lamang ang namatay at muling nabuhay. Kaya ito pong gospel,
ito po, it's all about the life and death and resurrection of Jesus Christ. Kaya kapag ipinangangaral po ang magandang balita, lagi itong tungkol sa buhay ng ating pong Panginoon. Lagi itong tungkol sa kanyang kamatayan. Lagi itong tungkol sa kung saan nasa kanya pong ang muling pagkabuhay. So makikita po natin dito, yung pong ating pong basahin, ang aklat po ng Matthew 28:18-20. Glory to God. Isa po rin ito sa ipinangaral ng ating pong Panginoon. At maaari ito po ay asak na sa inyo, pero hindi pwedeng hindi po ipaalala. Dahil bilang isa pong ibanghilista ng ating pong Panginoon, napakalaki po yung pagkakasulat. Magdalena Bartolaso. Amen. Praise God. Ibanghilista. Glory to God. So, ibig sabihin, kapag sinabing ibanghilista, kinakailangan laging ipinoproclaim ang magandang balita ng ating Panginoon. Kinakailangan laging ihayag. Amen. Kung ano yung buhay ng ating pong Panginoon, ano yung kanyang ginawa sa ibabaw po ng lupa. Amen. At lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila na sinasabi, lahat ng kapamahalaan ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. Praise God. Humayo nga kayo. Gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa. Inyong bautismohan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Glory to God. Turuan niyo sila na ganapin ang lahat ng mga bagay na aking iniuutos sa inyo. At narito, ako ay kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan. Glory to God. Hallelujah. Kapanahunang ito, siya nawa. Kapag sinabing siya nawa, mangyari nawa. So, ibig sabihin dito po, ipinakikita ng ating pong Panginoon, yung lahat ng kanya pong sinabi, yung lahat na kanya pong itinuro sa kanya pong mga alagad, meron po siya salita sa bandang huli, siya nawa. Mangyari nawa. So, ibig sabihin, makikita po natin dito, mismo ang ating pong Panginoon, lahat po ng kanya pong sinasabi, na ando yung kanya pong pagnanasa, na ang lahat na ito'y maisagawa. Kaya kinakailangan isagawa nito. Kaya kinakailangan tayo mismo. Kasi tayo mismong naririto, tayo po'y mga anak ng Diyos. Hindi pwede tayo mag-utos to sa mga unbeliever. Hindi dapat kung saan ay ating pong ibaling. Ay bakit naman yung kapitbahay ko? Hindi naman nagagalita ng Panginoon, yung yaman-yaman. Pero ako, lagi ako nagsishare. Pero ako, lagi ako na kung saan sumusunod. Kapatid, huwag kang mainip. Kakaiba pagkapala mo. Amen. Kakaiba yung ibibigay sa iyo ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang ating tatay, kapag siya ay nagbigay ng pagkapala, walang kasamang kabalisahan. Amen. Yun ang sinabi niya sa Kawikaan. Ang kayamanan na ibibigay sa atin ng ating pong Panginoon, walang kasamang kabalisahan. Kaya kung wala pa yung ating pong hinihintay, tiis-tiis ka lamang, kapatid. Kulbitin mo kayang kapatid mo. Sabi mo, tiis-tiis ka lamang, kapatid. Malapit na ang pagkapala mo. Malapit na. Kaya magtiis ka lang. Huwag kang maiinip. Amen. Kung ang mga unbeliever pinagpapala ng ating Panginoon, tayo pa kaya na kanyang mga anak? Amen. Ay napakaliwanag ang sinabi ng Romans 8:32. Kung ang kanyang anak ipinagkaloob para sa ating lahat, ano pa kaya ang mga bagay na inyong pangangailangan ang hindi niya kayang ibigay ng libre? Amen. Libre ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Sumunod ka lamang. At habang ikay sumusunod, punong-puno ka ng kagalakan. Minsan hindi mo namamalayan, lumipas na pala 1 taon, 2 taon. Lord, salamat. Malapit na palang gumraduate ang aking anak. Lumipas na pala 5 taon, 7 taon. Lord, salamat, may nakagraduate na ako. Hindi mo namamalayan yan. Bakit? Patuloy kang naglilingkod sa ating Panginoon. Patuloy kang pumupunta sa gawain ng ating Panginoon. Misang isang araw maalala mo, ay nakagraduate na pala yung aking apo. Noong maliit, sinasabi ko, paano ko kaya mapag-aaral ang aking apo? Paano kaya itong aking anak? Paano kaya itong aking manugang? Kailan kaya mababago ang aking manugang?
Kapatid, as long as you live, you must have hope. Habang tayo nabubuhay, magkaroon tayo ng pag-asa. Sapagkat ang sabi sa aklat po na Romans 5:5, ang pag-asa ay hindi bumibigo. Dahil sa pag-ibig sa atin ng ating Panginoon, ibinuhos niya ang kanyang Espiritu Santo na nasa sa atin. Bakit ka matatakot? Amen. Eh sa pagmamahal sa atin ng ating Panginoon, ibinigay sa atin ang kanyang Espiritu Santo. Kaya yung banal na Espiritu, yan ang magko-comfort sa iyo. Yung banal na Espiritu, yan ang magtuturo sa iyo. Ang banal na Espiritu, yan ang magsasabi, o nagsinungaling ka kanina. Amen? Ang banal na Espiritu ang magsasabi sa iyo, oy, nangupit ka sa asawa mo. Hindi kompleto ang ibinigay mong boundary. Walang malilihim sa Diyos. Amen? O nag-iisip ka ng hindi maganda. Alisin mo yan. Ganyan ang banal na Espiritu. Siya ang ating tagapagturo. Kaya walang bagay na malilihim sa Kanya. Ginawa mo ito ng lihim sa tao, pero sa Diyos lantad. Amen? O ikay isang estudyante, binigyan ka ng tuition ng nanay mo. Maaring first semester, nakaligtas ka. Pagdating ng papas na ang second semester, ibibigay ang record. O, ba't ako'y may balanse? Binigay ko naman ang kumpletong tuition sa aking anak. Tatanungin si anak, anak, bakit hindi ka nagbayad? Conviction. Ano sasabihin ng isang anak? Wala palang malilihim. Lahat pala'y malalantad. Kaya totoo yan, bilang tayo po yung mga anak ng Diyos. Kayo mga kabataan, kayo mga estudyante, kayo mga asawa. Kapag niloloko nyo ang inyong asawa, kapag kayo nagsisinungaling, isang araw, kayo'y mabubuking. Amen? Mabubuking kayo. Amen? At pagka kayo nabuking, saka nyo masasabi, Lord, patawad. Bakit po? Ayaw ng Panginoon manatili sa iyong kasalanan. Sapagkat ang kasalanan, kapag ito po'y nanahan sa atin, ito'y magdadala sa atin sa kamatayan. Sinabi sa aklat po ng Santiago. Kaya kung merong kasalanang nananahan sa puso mo, nakarinig ka ng salita ng ating Panginoon, forgive. Sapagkat ito yung magandang balita. Amen? Yung repentance and forgiveness. Ito yung tunay na magandang balita na buhat sa ating Panginoon. Na kapag tayo ay nakakilala na sa ating Panginoon, huwag mong hayaan na manatili sa iyo ang kasalanan. Amen? Huwag mong hayaan na kung saan ikaw ay magtanim pa ng sama ng loob. Forgive them. Patawarin mo na sila. Gaano man kalaki ang nagawa mong kasalanan, lagi mong aalalahanin bago tayo tinawag ng Panginoon. 100 kasalanan na ang ating nagawa. Lalo kung tayo po ay matatanda na. Magbuhat sa ating pagkabata, bilangin mo kung ilan ang iyong mga naging kasalanan. Minsan, hirap na hirap tayong magpatawad. Pero kapag ang Holy Spirit ang nagpaalala sa iyo, bakit hindi ka makapagpatawad? Ikaw, maaring iba-iba lang tayo ng kasalanan. Maaring iba ang ginawa mong kasalanan kaysa ginawa ni Sister Jen. Maaring iba ang ginawa kasalanan ni Brother Nap sa ginawa ni Brother Islaw. Maaring iba ang kasalanan ginawa ni Brother Edgar sa ginawa ni Brother Joselito. Glory to God. Iba-iba ang ating kasalanan. Pero sa Diyos, lahat yan alam niya. Kaya darating ang takdang araw, ilalantad ito sa kanyang kapanahunan. At ito'y patutunayan ng ating Panginoon, lahat ng inyong kasalanan, ito ay nakatalas sa aklat ng buhay. Pero once na ikaw po ay nagsisi, tumalikot sa kasalanan mo, aalisin ko ng lahat ang kabayaran nito. Diba ganun kalaki ang pag-ibig sa atin ng Panginoon? Kaya gaano man kalaki ang ating kasalanan, kapag tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon, buburahin ang lahat ito. At papalitan ito ng pagkapala. Sapagkat ang Diyos ay laging may gantimpala. Amen? Kaya wag mo nang alagaan yan. Kung meron ka pang bisyo na hindi mo pa maalis-alis,
Asin mo na yan, patayin mo na ang lamang yan. Sapagkat ang Panginoon, lagi nagbibigay ng pag-asa. Pero sometimes, ang ating Panginoon, kapag sa haba ng panahon, na ikay pinapaalalahanan at nagmamadik pa rin ang puso, baka dumating na yung puot ng ating Diyos. Pero ang ating Panginoon, lagi siya nagbibigay ng tsansa. Sapagkat ang kanyang grasya at habag ay sapat-sapat sa atin. Amen. Kaya yan ang nais ng ating pong Panginoon. So ano mangyayari kapag tayo po ay naghahayag ng salita ng ating pong Panginoon? Tulad ng sinabi sa aklat po ng Matthew 28:18-20. Ano po yung message na ating pong matututunan dito? Message we learn from Jesus' command. Command po ito ng ating pong Panginoon. Number 1, ano po yung kanya pong itinuturo? Go! Humayo ka! Baka ikaw hindi ka pa nakararanas, humayo. Kayong mga kabataan, baka hindi pa kayo nakakaranas, humayo. Kayong mga teenager, kayong mga, kung saan yung mga nasa middle age, baka kayo hindi pa nakararanas, humayo. Kung ito'y marinig mo ngayon, this is the right time. Amen? Go! Humayo ka! Sa iyong paghayo, ano ang gagawin mo? Glory to God. Preach. Amen. I-preach mo. I-proclaim mo. Mangaral ka, ipangalan mo yung pagsisisi at pagkapatawad. Kaya napakahalaga yung tayo nakakarinig ng kung saan ipangangaral. Sapagkat kalimitan sa pangangaral, hindi nawawala ang pagsisisi at pagkapatawad. Glory to God. Sapagkat yan ang magdadala sa tao para makalaya. At yan din ang magdadala sa tao para maranasan niya ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Wasa sa ating pong pangangaral, bago po tayo mangaral, nagawa natin na tayo maglinis ng ating buhay. Magawa natin na tayo magsisi. Magawa natin na magpatawad sa ating kapitbahay na makulit. Glory to God. Nagawa natin na patawarin yung mga tao na sumisira sa atin. At pag ito po'y atin pong nagawa, ang ating pong mga panalangin, magiging katanggap-tanggap sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang sabi ng aklat po na Santiago, ang panalangin ng mga maningas na matuwid, agad dinirinig. Kaya wasta tayo po ay laging pong pure ang ating pong heart sa ating pong Panginoon. Lagi kang answered prayer. Amen? Dahil yan ang nais ng ating pong Panginoon. Baptize. Amen. Kinakailangan tayo po ay magbautismo o magbinyag. Glory to God. I-baptize natin. Dahil yun ang utos ng ating pong Panginoon. Baptize them in the name of the Father, in the name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit. Kinakailangan lahat ay makatanggap ng kapangyarihan ng pagbabautismo. Amen? Kangino? Baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Kinakailangan ito'y mailagay sa ating pong puso at kinakailangan makatanggap tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At once na tayo po'y meron ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, mararanasan na po natin lahat ng makakarinig ng salita ng Panginoon, unti-unti iyang nakukunbik. Hindi man ngayon nakita mo, o maaari 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, 5 taon, 4 na taon, hindi pa nagbabago yung iyong sinisyaran. Ang lagi nating aalalahanin, ang salita ng Diyos ay tulad ng isang hamog. Yung sinabi sa aklat po ng Isaiah 55, ang hamog, kapag yan po ay bumaksak sa lupa, bumaksak sa damuhan, hindi mo namamalayan lumalaki yung mga puno doon at ito'y magbubunga. Kaya ano ang sabi ni Isaiah? Ganun-ganoon ang aking salita. Kapag ito ay nahasik, hindi ito babalik ng walang bunga. Amen. Kung ang inaasahan mong bunga ay para doon sa taong sinishiran mo, baka sa ibang paraan, meron din namang naaabot ang ating pong Panginoon. Kung hindi mo nakikita sa kanilang pagbabago, ikaw may pinagpapala ng ating Panginoon dahil sumusunod ka. So, ibig sabihin, lagi may pagkapala sa pagsunod sa ating pong Panginoon. Hindi po ito babaliwalay ng ating pong Panginoon. Tiyaga lang. Amen. At maaari dito po maraming magpapatotoo kung gaanong katagal na kung saan ay pinagtiisan, pinupuntahan, bina-Bible study, tinataguan, inaayawan, pero ngayon dahil ang Diyos ay buhay,
Ang kanyang salita ay buhay. Kaya ngayon, naririto na. Naririto ang aking pamangkin, naririto ang aking kapatid, naririto ang aking mga pinsan, narito ang aking hipag, narito yung aking mga apo, narito yung aking asawa, narito yung aking anak. Yan ang bunga ng magandang balita ng ating Panginoon. Amen. Kaya wag kang manghihinawa. Glory to God. Darating ang araw, aanihin mo. Baka ang itinanim mong binhi ay buto ng mangga, ang tagal niyang bubunga. Pero kung ang ating pong itinanim ay maaaring ito po ay binhi ng sitaw, napakadali namang mamatay. Glory to God. Pero kung ito ay binhi ng mangga, napakarami ding ibubunga. Kung ito ay binhi ng santol, binhi ng na kung saan abukado, kapag ito yumabong, ang daming magiging bunga. Pati ang iba makikinabang, hindi lamang ikaw. Sapagkat ang Diyos ay tapat at totoo na sa bawat bunga, marami na aani. Amen? Glory to God. Kaya ganyang kahalaga yung kung saan na tayo po ay nagtuturo, nagbabaptize, glory to God, at nangangaral. Amen. Glory to God. Ang sabi rito, teach o magturo. Glory to God. Tsagain po natin, turuan po natin yung ating pong mga nasisyaran. At totoo po napakahalaga. Alam nyo, minsan po ako ay nagkaroon po ako ng conviction doon po sa mga kapatiran. Dahil malayo po sila, pero minsan gusto ko po ring abutin. Dahil ang aking pong katuwiran, malayo man sila, iba siyempre yung ikaw ay nakakabisita sa kanila puntahanan. Pero dumating po yung panahon na kung saan ay lagi pong nahahadlangan. Lagi po na kung saan ay marami po na mga nagiging kadahilanan bakit po hindi po mapuntahan. Pero dahil ang puso ko na andun pa rin po ang kung saan ay conviction. Pero dumating po ang time na kung saan ay nakabalita ako ng hindi maganda. Kaya sabi ko, Lord, baka kaya mo po kayo inuutusan dahil may mga nangyayari. Pero dahil out of knowing, hindi ko po alam kung ano po ang dahilan. Siyempre bilang isang tagapanguna, nakakalungkot pag nalaman mo na nag-leave sa GC, nalaman mo na hindi nasisimba, tanungin mo, nahihiya siya, tanungin mo, wala. So, ano ang dapat gawin doon? Ay di puntahan mo sa bahay. Pinuntahan ko, ang init-init, pinuntahan namin ng mga kapatiran. Kasi gusto kong malaman ang katotohanan. Pero dahil sa naandoon yung aking malawak na pangunawa at pagmamahal, nung ako po'y magpunta at doon pa lamang sa sasakyan, nalaman ko na ang dahilan na nahihiya sa dating pinanggalingan church. Dahil may kapatiran na nakausap. So ako ba'y nagalit? Hindi. Huwag ka magagalit. Ay doon sila nanggaling ng una. Maaari, ay doon may nangyari. Hindi ko na tinanong kung ano nangyari. Dinala dito, baka sila ay lumago. Amen. At maaari may nananalangin din doon sa kanilang church. Ipinapanalangin ng buong pamilyang ito bumalik sa kanilang church na pinanggalingan. Ay nangyari answered prayer. Amen. Sabi ko, hiyang-hiya siya. Sabi ko, hindi kapatid. Ang mahalaga sa akin, malaman ko kung anong dahilan. Baka ako kinatisod dahil sa pag-aaral, baka ikaw doon sa pagtuturo ko sa inyo, baka mimya ikaw nakulitan dahil ang dami kong tanong. O baka kinatatagalan dahil nag-aaral tayo 2 oras. Sabi, hindi po, pastora. Hiyang-hiya nga po, hindi namin malaman kung paano po kami magpapaalam. So, ibig sabihin, lumalim sila dito sa Panginoon. Kaya ang sabi ko, hindi ako magagalit sa inyo. Kasi tama yung ginawa nyo. Dahil nagkaroon ka ng conviction at na nag-inip ka na ikay pinababalik na, hindi mo pwede i-resist kung iti conviction ng ating Panginoon. Pero matutuwa ako dahil ibig sabihin, lumalim ka sa Panginoon at inaalala mo ang iyong pinanggalingan. Bakit? Kasi ang aking naging naaalala, ganun talaga. Kasi maaari may mga sugat sila dito, pinagaling ng Panginoon. Amen. At ang sabi ko nga, nangyayari din sa aming church yan. Na minsan, mawawala. Kasi may mga dahilan. Pero darating ang isang araw, kung ating ipinapanalangin, muli silang ibabalik ng Diyos. Dahil dito sila tinawag, pinili, para lumago at lumalim. Amen. Kaya wag tayo magagalit kung merong aalis. Maganda naman, ang masama noon, ay sa Katoliko pa rin ang galing, sa Katoliko pa rin babalik. Amen. Eh sila naman, born again din yon. Dahil tiyahin pala nila ay pastor din sa lugar na yon. Amen.
So, ating igagala. Kaya pa sabi ko, Lord, salamat po. Dahil nagkaroon po ako ng kalayaan. At tuwan-tuwa naman sila. Marami iniisip nila, susumbatan. Wala yun. Mahal na mahal ka namin. Sabi nga ng ating isang kapatid, hindi ka nabawasan, nadagdagan pa. Dahil kami na kung saan ay member ng biyaya ng Diyos, kami naging kaibigan nyo at naging kabahagi ng buhay nyo. Amen? Amen. Napakahalaga po nito. Kaya lagi po tayo na kung saan ay magtuturo. Sa ating pong mga kung ating pong itinuturo, yan ay magbubunga. Amen? So next po. So ibig sabihin dito po ay makapag-disciple or makapag-train. Ito po yung trabaho po natin. Teach, magturo. Then next po, make disciple or train. Kinakailangan po tayo magsanay. Ako nga po, nabe-bless po ako sa isang kapatiran. Nag-share po siya ng mga itinuturo niya. Abay, tuwan-tuwa ako. Dahil siyempre, kapag yung mga kapatiran na ginagamit dito ng Panginoon, nagsishare ng kanilang mga itinuturo, nagsishare ng mga bata na kung saan ay kanilang pinaaawit, nagkakaroon po na nagme-memorize ng mga verses, ang ating kapatid na kung saan ay sinishare niya yung kanyang mga itinuturo sa mga Bible study. Abay, di ba napakasarap itong maranasan? Dahil tinuruan mo sila'y sumusunod, kaya sila'y natututo. At yan ang dapat natin maging trabaho. Huwag natin titingnan ang kanyang edad, huwag natin titingnan kung ano yung kanyang kalalagayan. Ang mahalaga, sumusunod sa ating Panginoon. Amen? So another words for gospel, ang ibig sabihin po ng gospel. Good news refers to the story of Jesus Christ, birth, death, and resurrection. Salvations received. Amen? So makikita po natin dito, ito po ang kaparaanan ng ating pong Panginoon. Ito po yung good news. Glory to God. Salvations received. The true gospel is the good news that God saves sinner. Ito po yung magandang balita ng kaligtasan. Sapagkat sa pamamagitan ng gospel, ng magandang balita ng ating pong Panginoon, ang mga makasalanan ay nagsisisi. That is the salvation. Amen. Yan ang kaligtasan. Kapag ang isang tao ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan, kapag tinalikuran ng kanilang mga kasalanan, mararanasan nila ang kaligtasan na buhat sa ating pong Panginoon. Amen. Ano po yung sinabi po sa Lucas 24, 47 and 48? Yan. Wala sila rito, ngunit siya ay bumangon na. Ayan, 47, 48. Sa ganitong paraan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat maihayag sa lahat ng bansa sa kanyang pangalan, simula sa Jerusalem. Glory to God. Hallelujah. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. So, ibig sabihin, ipinakikita, miski nasaan ka, ihayag mo. Amen. Ihayag mo ang gospel. Ihayag mo ang pagsisisi at makikita rito, kayo ang magiging saksi. Kapag nakita nyo na ang isang tao ay tumalikod sa kasalanan nila, ikaw mismo masasabi mo, Lord, salamat, ako'y isa sa witness. Salamat, Panginoon, dati siya'y magiinom. Dati siya'y durugista. Dati siya ay kung saan ay babaero. Dati siya ay kung saan ay utangera. Pero dahil sa nakarinig siya ng magandang balita ng ating pong Panginoon, nadala ang kanyang buhay sa pagsisisi at naranasan niya ang tunay na kaligtasan na buhat sa ating Panginoon. Amen? Kasi kung sa ating pulangan, hindi ating kayang baguhin ang ating kapwa-tao. Ito po'y dahil sa kapangyarihan ng salita ng ating pong Panginoon. Amen? Sabi nga, the true gospel is the good news that God saves sinner. Ang sabi po sa aklat po na Romans 3, glory to God, hallelujah. So kaya kinakailangan po na maipahayag ang magandang balita. Dahil ang una pong tinatalakay dito ng ating pong Panginoon, ang unang inaabot, walang iba kundi ang mga makasalanan. Tayo po dito, hindi na po tayo sinners. Tayo po ay believer, nagkakamali lamang, pero nakapagsisisi agad. Amen. Ano po sabi po sa aklat po ng Romans 3? Glory to God. Romans 3:10. Ito ay ayon sa nasusulat, walang sino mang matuwid, wala kahit isa. So doon po sa Roma, ipinakita po rito, sa pamamagitan po ni Apostol Pablo, walang matuwid,
Wala kahit isa. Kaya ibig sabihin, kailangan ng lahat ng tao na di matuwid, walang iba kundi ang salita ng ating pong Panginoon. Ano po sabi niya sa verse 23? Glory to God. Hallelujah. Verse 23 na Roma 3, verse 23 naman. Praise the Lord. So sabi nga ito, lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Walang matuwid, wala kahit sa lahat ay nagkasala. So ibig sabihin kung lahat ng tao ay nagkasala, lahat ng tayo pupunta sa impyerno, walang matuwid, wala kahit sa kailangan ng lahat ng tao ay ang magandang balita. Amen? For all have sinned and come short of the glory of God. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan ng lahat ng tao ay walang iba kundi ang salita ng Diyos na magbibigay ng kapangyarihan. Kaya ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Dahil walang matuwid, wala kahit sa ang kailangan nila ay ang kaligtasan. Ang kailangan nila yung gagamitin na tulad nyo na magaya ang salita ng Panginoon para sila ay maligtas. Para makalaya sa kasalanan. Dahil sabi sa akin po ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Amen. Ito ay sapagkat ang kabayaran ng mga kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya kung gusto mo, kung nais mo, kung mahal mo ang iyong kumare, mahal mo ang iyong kapitbahay, mahal mo ang iyong lahi, dalahin nyo ng magandang balita. Sapagat lagi natin iisipin, ayaw ko na siya'y mapapunta sa impyerno. Kung ang isang tao ay magpapatuloy sa kasalanan, impyerno ang kanilang punta. Pero dahil sa pag-ibig ng ating pong Panginoon, ipinakita niya ang kanyang dakilang pag-ibig. Ang sabi po rito, glory to God, God knows His love. He gave His Son. So ibig sabihin, God shows, glory to God, God shows His love. He gave His Son, His birth. Amen. Dahil ang Panginoon ay nagpakita ng kanyang pag-ibig. Ang ginawa niya, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. At sa pamamagitan ng pagsilang ng isang anak na si Yesu Kristo, dito naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Ano sabi sa aklat po ng John 3:16? Glory to God. Ito'y sapagkat sa ganitong paraan, inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kinakailangan po na ang salita ng ating pong Panginoon, maiparamdam ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Ipinakita ng ating pong Panginoon, ipinamalas niya ang kanyang pag-ibig. Ipinamalas niya na kung saan na pamamagitan ng kanyang pong anak. At ito ipinakikita para sa pamamagitan ng buhay ng ating pong Panginoon. Siya'y nabuhay, ibinigay siya, ang sinabi ng Panginoon, ang sino man sasampalataya sa buktong kong anak, siya ay hindi mapapahamak at sa halip, siya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kapag naipangaral natin ang ating Panginoong Jesucristo, sino man tatanggap nito, glory to God, makararanas ng kaligtasan. Kaya ang sabi ito, Jesus died for the sinners. Amen. His death. Kaya ang ating Panginoon, siya ay namatay para sa makasalanan. Kaya ang kanyang kamatayan, ito ang nagdala para maligtas ang tao. Ano ang sabi niya sa aklat po ng Romans 5:8? Glory to God. Na ipinakikita po rito yung ginawa ng ating Panginoon. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So ibig sabihin, tayo pong lahat, kapag aalalahanin natin na si Kristo ay namatay para sa atin, magpasalamat tayo. Amen. Kaya kung ikay nagpapasalamat, gagawain mo rin ito sa mga taong walang pagkakakilala. At ipapaalala mo, alam mo kapatid, si Kristo ay namatay para sa iyo. Na dapat ikaw ang nagbahid ng kasalanan mo para sa Jesus. Siya ang nagbahid ng ating mga kasalanan. Ano mangyayari? Yung isang tao kapag nahayagan at naramdaman niya yung pag-ibig ng ating Panginoon, ibinigay ang kanyang anak at siya'y namatay para sa atin.
magkakaroon ng conviction. Huwag kang magsasawa. Lagi mo ipaalala. Namatay si Kristo para sa iyo. Namatay si Kristo para sa iyong kasalanan. Namatay si Kristo para sa kabayaran ng iyong kasalanan. Namatay si Kristo para maranasan mo ang kalayaan. Namatay si Kristo para palayain ka sa lahat ng uri ng sumpa. Namatay si Kristo, glory to God, para ang isang mahirap ay magsiyaman. Ang mga makasalanan ay maging matuwid. At ang may mga karamdaman ay magkaroon ng kagalingan. He died for us. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Amen. So makikita po natin dito, Jesus died for the sinners. Amen. Kaya alalahanin natin ang kamatayan ng ating Panginoon. Sa Lucas 24:6-7. Ito po yung senaryo na kung saan si Jesus Christ ay nawala na po sa libingan. So makikita po natin dito, naghahanap ito sila Maria Magdalena, sila Marta, dahil nagpunta sila doon sa libingan. Kaya ang sabi rito ng isang anghel, ang sabi, wala rito, ngunit siya'y bumangon na. Alalahanin ninyo kung paano niya sinabi sa inyo na siya ay nasa Galilea pa. Amen? Praise God. Verse 7. Hallelujah. Sinabi niya, kinakailangan ang anak ng tao ay ibigay sa mga kamay ng mga makasalanang tao. Kinakailangan may pako siya sa krus at sa 3 araw, siya ay babangon. Nangyari. Kasi nung siya nasa Galilea pa, pinipigilan siya ng mga tao. Huwag po kayong pumunta. Baka kayo po'y patayin doon dahil galit sa inyo yung taong simbahan. Pero ang sabi ito, kinakailangan mamatay siya sa mga kamay ng mga makasalanan. At ito'y nangyari. Kaya ang sabi dito nung anghel ng Panginoon na naandun at ako naniniwala, si Jesus yon. Amen. Ang sabi rito, kinakailangan maipako sa krus at sa 3 araw siya ay babangon. Kaya nangyari. Kaya nung bumangon ang ating Panginoon buhat sa patay, glory to God, lalong napatunayan ng mga alagad, totoo pala ang kanilang mga aral. Totoo pala na siya ay mamamatay, ngunit siya ay mabubuhay. Totoo pala na ibibigay ang kanyang buhay para sa kaligtasan nating lahat. At lahat na ito napatunayan, kaya sila ay nagsisampalataya. Amen? Di ba napakasarap maniwala kapag nakikita po natin, totoo pala ang kanyang mga sinalita. Amen? Kaya dito po natin makikita. Doon sa Romans 10:9-10. Hallelujah. Your salvation come. Na ito po ang sinasabi. Ipahayag mo si Jesus ay Panginoon at sampalatayanan mo sa iyong puso na binuhay siyang muguli ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay maliligtas. Amen. Sapagkat sa pamamagitan ng puso, ikaw ay sasampalataya patungo sa pagiging matuwid, sa pamamagitan ng bibig, ikaw ay nagpapahayag patungo sa kaligtasan. Kaya kapag ipinahahayag mo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, ikaw ay maliligtas. At ikaw ay sasampalataya ng buong puso, mararanasan mo ang tunay na kaligtasan na buhat sa Panginoon. Bakit? Magiging matuwid ka. Kapag lagi mo sinasabi, si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa aking mga kasalanan. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa kagalingan ng aking karamdaman. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay para ako ay yumaman. Amen? Kaya mararanasan mo ang tunay na pagkapala buhat sa ating Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. Ito po yung sinasabi po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Romans 1:16-17. Praise God. Hallelujah. Ito ay sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo patungkol kay Kristo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isang sumasampalataya. Ang ebanghelyo, una, para sa mga Hudyo at sunod ay para sa mga Hintil. Praise God. Ito ay sapagkat sa ebanghelyo, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula pananampalataya patungo sa pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang mga matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya kapag naipahayag ang magandang balita ng kaligtasan, ang isang tao na alipin ng kasalanan, siya ay magiging matuwid. Kaya ano ang sabi ni Apostol Pablo? Hindi ko ikahihiya na ihayag ang magandang balita ng kaligtasan.
Sapagkat sa pamamagitan ng magandang balitang ito, mananampalataya ang lahat ng tao at sila'y makapamumuhay ng matuwid at magbuhat sa kanilang pananampalataya. Amen. Tayo ay makalalakad ng matuwid sa harap ng ating pong Panginoon. In conclusion, the power of the gospel. Amen. The power of the gospel of salvation. Ito po ay natala sa aklat po ng Marcos 16:15 to 18. So ano po mangyayari? Nagkaroon po ng signs and wonders. At makikita po nito, ano po yung mga signs and wonders? Glory to God. Ang lahat ng sasampalataya maliligtas. Amen. At ang lahat ng mga maliligtas at sasampalataya ay magkakaroon ng mga kalakip na tanda. Amen. Sinners saved. Amen. Ang mga makasalanan ay maliligtas kapag inihayag ang magandang balita ng kaligtasan. Glory to God. Hallelujah. Kaya there is power. Amen. In Jesus' name, you receive power. Sa pangalan ni Jesus, matatanggap mo ang kapangyarihan na buhat sa ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. At ang mga kapangyarihan ito magpapakita ng mga tanda. Magpapalayas ng maraming masamang espiritu. Magsasalita ng ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit makainom sila ng lason, makagat man ng mga kamandagdi, gagaling ang mga may sakit na mapapatungan ng kanilang mga kamay. So ito po yung kapangyarihan. Kaya wag po natin ikahihiya ang magandang balita ng kaligtasan. We need to proclaim the power of Jesus in any situation we are experiencing. Kaya lagi po nating ipoproklama yung kapangyarihan ng ating Panginoon. There is power in the name of Jesus. Amen. There is power in the name of Jesus. Kaya anuman ang sitwasyon mo, anuman ang yung nararanasan ngayon, ikaw man ay dumadaan sa kahirapan, proclaim that you are saved. Proclaim that you are rich. Proclaim that you are already healed. Amen. Iproklama mo sa pangalan ni Jesus, mararanasan mo ang lahat ng ito. Ano man ang yung pinagdadaanan, there is power in the name of Jesus. Amen. Mga miracles na ginawa ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. His resurrection shows nothing is impossible with Him. Kaya yung kanyang muling pagkabuhay, nagpapakita walang bagay na mahirap para sa Kanya. Kung tayo po'y magtitiwala na sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon at muling pagkabuhay, lahat ng mga bagay na ipinunla sa atin ng dyablo, we have the power. Amen. Because Jesus died on the cross, on the third day, He raised from the dead. And now, He is on the right hand of the Father God. Amen. He is our intercessor. At kung mga naranasan ng mga himala ng ating Panginoon, nung siya'y nasa ibabaw ng lupa, mararanasan din natin na kapag pagaling siya, amen, napagaling ang biyenan ni Pedro, napagaling yung kung saan yung pipe sa Decapolis, napagaling ng ating pong Panginoon yung pong bulag na mula pa sa kanya pong pagsilang, napagaling ang isang paralitiko sa Bethesda. Ang bulag na lalaki na magbuhat sa kanyang pagsilang, siya ay bulag na pero siya po ay nakaranas ng kagalingan. Glory to God. Maging yung pong alipin na senturyon nakaranas ng kagalingan. Yung babae na 12 taon nang dinudugo, nakaranas ng kagalingan. Ang ating aalalahanin, Jesus, amen, is yesterday, today, and forever. Kung noong araw nakapagpagaling ang ating Panginoon, siya noon, ngayon, makapagpapagaling din. At sa mga darating, makaranas tayo ng ibang himala ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Sige, tayo po'y tumayo. Praise God. Hallelujah. Oh, napakasarap pong alalahanin, Panginoon. Lord God, Ikaw po ang Diyos noon, ngayon at sa darating. Panginoon, kung ipinakita mo, Lord God, ng mga himala nung ikaw pinagmimisteryo sa ibabaw ng lupa. Dahil ipinagkaloob mo na sa amin yung kapangyarihan at kapamahalaan, dakilang Ama, sa lahat ng sasampalataya sa iyo, mararanasan namin, Panginoon, ang lahat ng iyo pong ginawa. Sapagkat ikaw po ang Diyos ngayon. Ikaw po ang Diyos na amin pong nakikilala. Ikaw po ang Diyos na aming idinideklara.
Ikaw po ang Diyos na amin po, Panginoon, pinananampalatayanan na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong pangalan, there is power in the name of Jesus. Ang lahat, Panginoon, na nang aalipin ng kasalanan, Panginoon, mararanasan po nila ang kalayaan. Ang lahat ng may karamdaman sa oras na ito, mararanasan po nila ang kagalingan. Sa lahat po ng naririto na naaalipin, Panginoon, ang kahirapan, mararanasan po nila ang pagyaman. Sapagat ang lahat ng ito, dakilang nga may ipinakikita mo, you had won the victory. Pinagtagumpayan mo ng lahat, Panginoon. Lahat ng uri ng aming labanan, pinagtagumpayan mo na sa pangalan ni Jesus. Glory to God. Hallelujah, Lord God. Ang lahat ay magsabi ng Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, O Jesus, salamat po, Panginoon, sa iyo pong salita. Salamat po, Panginoon, Lord God. Napakabuti mo, O Diyos. At ako po'y naniniwala, Panginoon, lahat ng iyo pong mga anak, pag alis sa lugar na ito, dala nila ang katagumpayan na buhat sa iyo. Sapagkat ang sabi mo po, Panginoon, sa aklat po ng Romans 8:37, we are more than conqueror through Jesus Christ. Kaya salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen.